Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating morning devotion. At sa umagang ito, bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Hallelujah, Lord God. We worship you, Lord. We glorify your name. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli na binigay niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, sa pangunguna niyo po sa amin, Lord God. Dalangin ko, O Diyos, sa umagang ito, na patuloy niyo po kaming linisin, patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. At sa bawat salita na aming mapakinggan, Panginoon, ay magbibigay sa amin, Lord, ng aral, magbibigay sa amin na Ikaw, O Diyos, ay lagi naming mapapurihan, lagi naming maitaas sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. At ang lahat na ito ay aming dinadalangin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay po, sa umagang ito, ang ating pag-aralan po is, ang pamagat ay be doer and hearer of the word. Ang sabi dito ni James, this letter was written to encourage the Jewish believers in Christ who were suffering and experiencing all kinds of trials because of their faith in Christ the Lord. James is writing from his personal experience. He had first-hand knowledge and experience regarding lessons of faith, trials, testing, and persecution that the people of faith were experiencing. James was keenly aware of the believers' need to endure the persecution and suffering that they were facing. James is encouraging both those living in Jerusalem and believers who are scattered all around the world to persevere in their faith and to walk steadfast with Christ. Ito, sinusulat ito ni James doon sa mga believers na kung saan at that time ay sila po ay nagkawatak-watak at sila po ay maraming kahirapan na naranasan, persecution, no? Sila po ay labis na dumanas ng paghihirap dahil po sa kanilang pananampalataya, mga pagsubok na kanilang naranasan. Kaya ito isinulat ni James upang ma-encourage po ang bawat mananampalataya. Ganon din sa atin ngayon, no? Tayo rin ay maraming mga naranasan, kaya kailangan po natin ay lagi po tayong mag-aaral sa salita ng Diyos upang patuloy po tayo na lumakas at patuloy po tayong maglilingkod sa Diyos. Basahin natin sa James 1, verse 22 to 25. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully,
into the perfect law that sets you free. And if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Yun po ang salita ng Diyos na ibinibigay sa atin. So dito binabanggit ni James na ang bawat nakikinig sa salita ng Diyos, ito po ay hinahalintulad niya sa isang tao na kung saan ito ay nananalamin. Amen po. Dahil sa pananalamin, doon po natin nakikita ang ating tunay na mukha. Doon po natin napagmasdan ang ating sarili. At ang isang tao, pag nananalamin, pagkatapos niyang tumingin sa salamin, ay nakakalimutan na niya kung ano yung ang kanyang itsura. So, the person is like hearing a sermon or read God's word and think, I must do something about that. Yung tao din naman na nakakarinig ng salita ng Diyos ay talagang sa pagkakarinig pa lang niya sa salita ng Diyos, talagang iniisip niya na talagang susundin niya, gagawin niya. Ngunit sa kanyang pakikinig at siya ay nakauwi na sa kanyang bahay, ito ay kanya nang kinakalimutan. Ano man ang mga bagay, ano man yung kanyang mga narinig, no? Kung saan siya nakarinig ng words of God o sa kanyang pagsasamba, ay agad niya itong nakakalimutan. So ganun din sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay tulad ng isang salamin, no? Tulad ng isang salamin na pag tayo nananalamin, nakikita natin yung diferensya, nakikita natin yung hindi tama sa ating mukha, yung hindi maayos, kaya dapat nating ayusin kasi nakikita natin sa salamin. Ang salita naman ng Diyos ay nag-aayos sa atin, sa ating mga kamalian, sa ating mga pagkukulang, sa mga bagay na dapat nating ayusin. We should use God's word as our mirror. No? Ang salita ng Diyos ay gamitin natin upang makita natin yung ating sarili. I-allow natin na ang salita ng Diyos, although mayroon talagang masakit, ngunit doon sa mga naririnig natin na nagre-reflect sa ating sarili, ay dapat nating baguhin at dapat nating ayusin. Dahil ang mga salita na ito, yung ating naririnig, ay nagpapaayos at ito ay regalo din sa atin ng Diyos, no? Na pinakita sa atin kung ano tayo ang ating katayuan, kung ano yung ating pagkatao na dapat nating ayusin. Nasa pakikinig natin sa salita ng Diyos, ay ito ay makakatulong sa atin, sa ating mga kasalanan na tayo ay magbago. Kung ano man yung ating mga pagkakasala, dapat na nating ayusin, baguhin, at kailangan natin ang kapangyarihan galing sa Diyos. Dahil doon lamang sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang salita, doon lamang tayo mababago. At hindi po tayo mababago sa ating sarili lamang. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung ating sandata na kung saan ginagamit natin ito sa ating buhay. Ito ay ginagamit natin sa araw-araw ng ating buhay para ma-examine natin ang ating sarili at tayo ay nakatayo at makagawa ng katotohanan. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ay isang opportunity. Opportunity na tayo po ay makapaglingkod. No? Tayo ay makapakinig. Dahil tunay na nagmahal ang Diyos sa atin. So talaga sa salita niya, babaguhin niya. No? Babaguhin niya ang isang mananampalataya na kung saan gusto niyang mabago. Dahil doon po sa pakikinig ng salita ng Diyos, diyan po natin makikita ang ating sarili. Kaya may time talaga na masasaktan tayo.
makita natin ang diferensya po sa ating pagkatao. Ang sabi ng Romans 2 verse 13, "For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified." So doon sa pakikinig natin sa salita ng Diyos ay hindi po sapat. Dahil tayo ay nakikinig, tayo ay natuwa, tayo ay nagpuri sa Diyos. Ngunit kailangan din natin na tayo ay gumagawa. May kasamang pagkilos, may kasamang paggawa, at doon lang tayo aariing ganap ng ating Panginoon. Dahil wala pong kabuluhan ang pakikinig ng salita ng Diyos kung ito po ay hindi natin sinasamahan ng ating gawa. Lalo na po sa ating mga fellowship. So kailangan lagi tayong handa, no? Lagi tayong aware, no? Kailangan kasama natin yung ating mga kapatiran pagdating ng Sunday, ng Wednesday, sa ating morning devotion. So kailangan nandyan tayo, no? Lagi nating gawing available ang ating sarili sa gawain ng ating Panginoon. So sinasabi dito sa verse 25, "But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, will be blessed in what they do." So ano po ang ibig sabihin nito? Unang-una is kailangan natin na matupad, maisakatuparan ang batas. Ang batas kung saan tayo ay malayang makatupad sa katotohanan at sa nais ng Diyos. Dahil doon lang po tayo makakalaya. No? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katotohanan, at ang katotohanan na yun na ating malaman sa salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Sa paglilingkod sa Diyos. Kalayaan na malaya kang magpuri sa ating Panginoon. Ang sabi ng John 8 verse 31 to 32, Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free." Ang Panginoon po ang nagsabi nito, na kung ikaw ay talagang naglilingkod sa Diyos, at kung ikaw ay nakikinig at sumusunod sa kanyang mga turo, katulad ng sinasabi na ang kanyang salita ay isang salamin, at mananatili tayo sa kanyang mga salita, malalaman natin ang katotohanan. Doon natin malalaman, madiscover natin yung ating sarili, yung ating kahinaan, yung ating pagkakamali. So kailangan mananatili tayo. Dahil kailangan na lagi tayong sumasampalataya at magpatuloy. Susunod sa mga aral. At tayo ay maging tagasunod ng ating Panginoon. Pangalawa, having understood the truth. No? The second step is to be one who abides by it. There is a decision here to adopt the perspective that God's ways are for our best, and make a decision to follow in obedience, to act and to according to the word. No? Kailangan magkaroon po tayo ng tamang pagkaunawa, katotohanan, na kung saan tayo ay nakasunod, na ang mga bawat desisyon, mga pananaw natin
ay sa kaparaanan ng ating Panginoon. Hindi tayo basta gagawa ng mga desisyon na kung saan hindi na ayon sa kalooban ng Diyos at kailangan sundin natin at kumilos tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. O, pangatlo, there is a measure of endurance required. So not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, rather than glancing and forgetting, the one liberated from the flesh will continue to remember and continually be an effectual doer. No, dito kailangan natin hindi tayo nakakalimot, no, sa ating mga napakinggan. Kailangan natin itong maisatupad. Kailangan natin itong magawa, no? Hindi lang sa pakikinig, kailangan may kasamang gawa. Kailangan na lagi nating alalahanin yung mga salita na ating pinag-aralan. Kailangan ito ay patuloy upang ito ay laging magkaroon ng bisa sa ating buhay. No? Continuous po yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ano po ang mga application po dito? Ang sabi dito, our life priority should be God. If you are neglecting His word and His instruction, if you are not giving priority to His word, you are inviting all life troubles. Idols in your heart will control your heart. Ano po ba yung mga pag hindi natin nasunod, no? Pag hindi natin binibigyan ng pansin at hindi tayo gumagawa, no, sa kalooban ng Diyos, ay mayroon daw mga distraction po. At ang sinasabi dito ay mayroong mga consequences of neglecting God's word. So ano po 'yon? Number 1, you will go wrong direction in life because you are not guided by God's word. No? Hindi po tama ang magiging desisyon na ating gagawin pag hindi po tayo ginagabayan sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mali-mali po yung ating mga desisyon. Number 2, your life will be confused. Number 3, nervous, anxiety, and fearful will control your life. No? Lagi kang may alalahanin, lagi kang natatakot, lagi kang may pangamba. 4, you will be easily deceived. Madaling malinlang, madaling maniniwala sa mga sabi-sabi, at madaling matempt. 5, you won't know the will of God. Hindi mo malalaman kung ano yung nais ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos. Dahil po ninineglect mo yung words of God, hindi po tayo magagabayan. Hindi nga tayo mai-guide sa tama, doon sa light. Kasi yung kanyang words, ang kanyang salita, ang siyang gabay natin. Siya yung salamin ng ating buhay. Nakikita natin yung mali. No? Pag lagi po tayo sa salita ng Diyos, nakikita po natin yung bawat lakad natin. Ganon din sa mirror. Pag tayo na nalamin, nakita natin na hindi na po ayos ang ating itsura. So, number 6, you will make wrong choices in life. Meaning to say, mali-mali na po. Pag mali na doon sa una, mali na yan hanggang sa huli. Hindi na po maging tama ang ating mga desisyon na gagawin. So, all these above consequences will face by those people who neglect the Word of God. Mga pangyari po mga bagay na yan, pag tayo po ay binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga po sa atin mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kailangan po, lagi po tayong kasama natin. No? Lagi po nating alalahanin yung salita ng Diyos. Lagi po natin yung pagbulay-bulayan.
Ang sabi ng 2 Timothy 3:16-17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. No? So, ang salita ng Diyos, ito yung ating nagpapaalala sa atin, ito yung ating kalakasan, ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, buhay, dahil ito po ay galing sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po. At ang sabi dito, nagko-correct. Nagtuturo siya sa atin. Kaya minsan nasasaktan tayo. No? Pero kailangan po nating masaktan. Kailangan ma-correct. At kailangan din nating matuto. Dahil dito, sa mga bagay na ito, doon po tayo tutuwid. Pag hindi po tayo nagpapakorek, hindi po tayo tutuwid sa ating buhay. Lagi na lang po tayo mali-mali. Kasi po, hindi po natin inaalam yung mga correction. Kaya kailangan natin yung words of God upang tayo po ay manatili. Manatili tayo na malakas, no? Totally equipped tayo sa salita ng Diyos at maingatan po ang ating bawat gawa at bawat desisyon. So ano po ang conclusion dito sa doers and hearers, the Word of God? Number 1, the doers of the Word. When God give you this life, make use of every opportunity and to serve Him with all your heart and soul and life, because this is the things that matter most. No? Importante po ito sa atin. No? Pagkakataon natin, no? Pag binigyan ka ng pagkakataon na maglingkod, pasalamat ka sa Diyos. Dahil yan ay binigay sa atin na opportunity na siya mapaglingkuran. No? Kasi hindi po lahat, no, na pagbibigyan ng pagkakataon. Kaya pasalamat tayo sa Lord na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Number 2, don't deceive yourself like Judas Iscariot. So katulad din ng mga nung nangyari kay Judas, no, siya na-deceive po siya dahil sa pera. No, dahil doon sa kapalit. Sana wala po sa ating mga ganun nang dahil lang sa pera ay pwede kang magsinungaling. Pwede mong siraan yung kapwa mo. Pwede mong gawin ang lahat. No? Kahit maapakan ang isang kapwa para lang kumita ng pera. Ano? Sa atin bilang mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, alam po natin ang mga bagay na yan. Kaya aware tayo sa mga ganong gawain. Number 3, don't neglect God's word. When God gave you this moment, use it wisely for His glory and fame. Ang Diyos po, ang salita niya, ay laging nandyan lang po sa atin. Dapat ito ay lagi nating pagbulay-bulayan, i-refresh natin lagi, no? Na ang kabutihan ng Diyos, ang ginawa niya sa atin, lagi nating alalahanin yun. Yung kadakilaan niya, yung pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, no? Yung nakasunod ka, no? Sa nais ng Diyos. Nakalakad tayo sa katuwiran ng Diyos. Dapat ang lahat ng papuri ay ibabalik natin sa Diyos para sa kanyang karangalan. Amen po. Dahil yung karangalan ng Diyos, yung mga ginawa niya sa atin, hindi po sapat yung ating pasasalamat, hindi sapat yung mga bagay na gumawa tayo, tumulong tayo, hindi po yan sapat. No? Ang Diyos ay ating papurihan, pasasalamatan. Dahil sa Kanya, tayo ay pinili. Tayo nakapaglingkod. Tayo mayroong chance na lumapit sa Diyos. Kaya dapat yan ay ibalik natin sa Diyos.
ang papuri at pasasalamat. And number 4, you are blessed, child, if you are doers of the word. You are like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit and its season. And whatever you do, you will prosper. Yun po ang sinasabi sa atin, no? Na kung saan ang kanyang anak, kung ikaw ay nakikinig at hindi lamang nakikinig at tagasunod ng salita ng Diyos, gumagawa ka, nagtatrabaho ka, no? Kahit walang mang nakatingin sa iyo, kahit walang nagmamasid sa iyo, nakikita po ng Diyos ang ginagawa mo. Yung paglilingkod mo, yung hirap mo, yung sacrifice mo, kahit sa mga simple lang na bagay, o mahirap man na bagay, alam ng Diyos na lahat ng ginagawa mo ay para sa kanyang kapurihan. Hindi po laging nag-aantay na may nakatingin. Mayroong nag-check. Ipinapakita lang natin pag mayroong tao na kailangan ginagawa natin ang paglilingkod dahil nakikita yan ng ating Panginoon. Kahit saan ka man, may witness man o walang witness, nandiyan ang Diyos. Nakikita ang iyong mga sacrifice. Nakikita ang iyong mga ginagawa. At ang Diyos lamang ang magpapala sa iyo. Ang Diyos lamang ang nakakakita sa iyo. At diyan po niya tayo aariing ganap. Amen po. Kaya lagi nating alalahanin na sa pakikinig po ng salita ng Diyos, hindi lamang puro pakikinig. Samahan po natin ng pagkilos na galing sa puso. Yung gagawa tayo, tatrabaho tayo, kahit nga sa trabaho, kailangan magiging seryoso tayo sa ating lahat ng mga ginagawa. At sa pakikinig ng salita ng Diyos, marami tayong malalaman. Marami tayong matutunan. Matuto tayong mag-share. Matuto tayong mag-comfort sa iba. Dahil marami na po tayong kaalaman na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Marami na po tayong natutunan. At dahil sa ating mga natutunan, ito ay nagbubunga ng gawa. Nakakagawa na po tayo ng mga bagay na noon ay ayaw natin at hirap tayo. Ngunit sa habag at grasya ng Panginoon, no, nagagawa natin ang mga bagay na ito. No? Na katulad ng isang salamin, nakikita natin ang ating itsura, kung anong diferensya. Kaya sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay siyang ating salamin. Pag mayroon tayong words of God, nakikita natin palagi ang ating sarili, ang ating pagkilos, ang ating mga ginagawa, ang ating pagkakamali. So, lawa sa umagang ito ay naunawaan natin, naintindihan natin na ang salita ng Diyos ay katulad ng isang salamin, nagpapahayag at nagsasabi ng katotohanan. So magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mga salita mo na iyong binigay sa amin. Na katulad, Lord, ng isang salamin, nakikita namin ang aming mga itsura, Lord God. Thank you for your words na sa salita mo, Panginoon, mahayag ang aming pagkatao, ang aming pagkakamali, ang aming kahinaan, ang aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, sa salita mo. At dalangin ko, O Diyos, na sa mga salita na aming napakinggan, Panginoon, ito'y magbibigay sa amin ng malalim na kahulugan at lagi itong maalala namin na ikaw ang aming Diyos na nakakita ng lahat ng aming ginagawa, lahat ng aming mga kilos. At sa salita mo, Panginoon, matuto kami
mas lalo ka pa namin, Lord, may honor. Dahil makikita namin ang aming pagkakasala, ang aming pagkakamali sa iyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at dalangin ko, O God, na sa bawat nakikinig ay patuloy mo pagpalain ang kanilang mga buhay. Pagpapala na mula sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, at ang lahat na ito ay aking pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Ama, sa napakinggan namin na mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ay magbibigay muli sa amin ng inspirasyon, malakaran namin, Lord, ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat din po sa mga nagpahayag na iyong salita, Lord. Patuloy mo i-bless ang kanyang buhay, sampung ng kanyang pamilya. In the name of Jesus. Ama, patuloy po ako lumalapit sa iyo upang itaas ang aking buhay espiritual, maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, na patuloy mo kami, Lord God, i-guide sa mga nais mo, ang aming puso, Lord, palakasin mo, asamin ka lagi na hanapin ka, Panginoon, at Lord, maging taglay namin, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay bilang, Panginoon, na mga anak mo na taga-sunod, Panginoon. Tulungan mo kami na ma-absorb ng aming puso, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God, na magpapaalala, Panginoon, magbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy ang aming pakikiisa sa iyo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay hanapin ka, Panginoon. Gutumin mo kami, uhawin mo kami sa iyong presensya upang, Lord, hanapin ka namin at ito ang makapagbigay sa amin, Panginoon, ng kaluwalhatian na kasama ka. Salamat po, Panginoon. Patuloy din po namin, Lord, dinudulog sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, mga manggagawa, mga kapatid po namin, Lord, sa pananampalataya. Ang aming mga puso, linisin ang iyong mapagpalang dugo at bigyan mo kami ng panibagong puso na masunurin, mapagkumbaba at malinis na hangarin, Panginoon. Pamumuhay na masunod ka lagi, Panginoon, upang lumakas ang aming mga espiritu, Panginoon, na ito naman po ay nais mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami man po, Lord, ay makapagpalakas sa mga nanghihina. Punuan mo kami na yung pagmamahal, Panginoon, upang tumibay ang aming mga pananampalataya sa iyo. Lord, dalangin ko po sa oras na ito, mapunuan kami ng Santong Espiritu, Panginoon, upang amin, Panginoon, pananampalataya ay lalo pang lumawi, Panginoon. Lubusan ka naming makilala, Panginoong Diyos, at maunawaan mga salita mo na patuloy naming maisapamuhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain mo po ang araw na ito sa aming mga manampalataya, sa aming mga kapatid, sa aming mga leaders, Lord, na patuloy nagbibigay sa amin, Panginoon, ng nais mo, Lord. Tinuturuan nila kami, ginagay nila kami upang patuloy kami na makasunod sa nais mo. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon, maging sa aming Pastor Nonoy at Pastora Minda. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, ng marami. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa pangalan ni Jesus at ang Banal na Espiritu. Amen.